Subalit hindi po tayo direktang maapektuhan, no? Bagamat hindi tayo direktang naapektuhan, yung paghila po nito sa hanging habagat or enhanced habagat ang magpapaulat po sa iba't ibang bahagi ng buong Kapikulan po. Opo. Yung ano at yung ano sir, yung halimbawa yung tubig nito, yung pagbaha, kumusta kaya yung magiging epekto naman nito, Sir Ian, in terms of Ayon po planning? sa Ayon po sa weather update po natin kanina ay hindi po tayo nag-issue nitong 24-hour rainfall, yung mga accumulation of rainfall lalong-lalo na dito sa galing sa tropical cyclone na Francisco ay hindi naman po aabot sa 50, kulang-kulang 50 kilometer, 50 millimeters of rainfall. Yung mga lalagpas lamang po ng 50 millimeters of rainfall ay yung mga nasa Babuyan Islands, Batanes, and then Palawan po, dulot nga po nitong habagat. Pero sa atin po, kulang-kulang 50 millimeters of rainfall po. Okay po. Dito sir sa Bicol, sa Camsur, hindi naman tayo sir magkakaroon ng signal. Signal number 1, signal number 2, wala Opo, namang ang gano'n? yung may signal number 1 lang po ay inisyu lang doon sa may extreme northern Luzon. So tayo po ay labas na po sa signal number 1 o mas mababa pa. Opo. Kailan natin sir mai-experiensyahan yung ano, yung pag-ulan dulot nitong si Francisco, sir? Nakikita po natin dito po sa track po nitong tropical cyclone na ay sa itong nasa presentation ko ay luma. Subalit pagdating po ng madaling araw ng Biyernes, ito po ay lalabas na po sa Philippine Area of Responsibility. Subalit bagamat lalabas siya ng Philippine Area of Responsibility, ay hindi pa rin po natin isinasawalang bahala na hihilahin pa rin niya itong southwest monsoon or habagat. Okay po. And, dito sir, malaman ko lang, may mga naitala ba tayo sir na halimbawa pinakamalakas na pag-ulan or rainfall amount sa inyong station? Kung sakali man, Sir Ian? Sir, kahapon po yung mga pag-uulan natin ay umabot lamang ng 4.6 millimeters of rainfall. Sa ngayon po, tinitingnan natin, 4.6 no kahapon. Sa ngayon po, possible na mas mataas pa siya sa 4.6 pero hindi naman po aabot sa 50 millimeters of rainfall. Iba't iba po kasi, ang tinatawag po kasi nating series of localized thunderstorms ay kalat-kalat po na thunderstorms. So, hindi po siya po ang buong probinsya, yung lawak nito. Ito ay municipal level lang or yung scale niya or yung liit nitong mga thunderstorms ay hindi po siya gaanong malawak po. Opo. What about sir yung ano, yung, peak wind speed, ayan, yung gustiness. May mga na-monitor ba tayong ganyan, Sir Ian? Yung sa yung report lamang po nitong ano yung tinatawag natin alon dito sa may northern seaboards ng Camarines Norte and Camarines Sur, makikita po natin na meron pong aabot sa 2.5 meters yung alon. Kung ganito po kataas yung alon po natin ay makakaranas pa rin po tayo ng mga malalakas na hangin, lalong-lalo na sa may tabing dagat po or sa may seaboards po natin. Alright, opo. And eto pa sir, gaano ba sir katagal na mararamdaman natin yung epekto ng tropical storm na si Francisco dito sa ating area? Ano ba to sir? Oras lang or mga ilang araw din, sir? Sa ngayon po ay makakaranas po tayo ng mga pagbugso-bugso ng hangin hanggang Biyernes po yan. Subalit, may nakikita naman po tayong ulit na isang pambagyo after nitong tropical cyclone na Francisco. May isa na namang bagyo pero hindi po ito inaasahan makakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Subalit, hihilahin pa rin itong habagat nga. So patuloy pa rin po itong enhanced southwest monsoon na siya rin pong papasama ng ating mga panahon lalong-lalo na sa mga kaulapan, no? May mga nakikita po tayong madilim na papawirin sa mga susunod na araw. So asahan po natin na by Friday and until weekend ay madilim pa rin po itong ating papawirin.
Opo, tropical cyclone pala, Sir Ian, sorry. Yes Akala po. ko tropical storm. Ang English po kasi sir ng bagyo is tropical cyclone, pero yung category niya ay sa ngayon po ay super typhoon na Francisco. Okay po. May posibilidad ba, Sir Ian, na ano, na magbago pa ito ng lakas, lumakas pa lalo itong si Francisco, sir? Actually sir, nakikita po natin na possible na humina na po ito into typhoon. So from super typhoon, ito ay magiging typhoon na lamang. Uh, ipapakita ko po sa inyo ito. Sa pagdating po nitong Wednesday or bukas, no, 2 a.m. So possible po na hindi na po siya mag-intensify, ngunit hihina na po ito into typhoon category. Malakas pa rin po ito at meron pa rin po itong mata, no? So makikita po natin sa satellite image po natin, may mata po yung category typhoon and super typhoon. So kahit po maging typhoon level siya, malakas pa rin po talaga ito hanggang sa humina na po ito into severe tropical storm pagdating po ng Sabado or weekend. Okay po. So, ibig sabihin, Sir Ian, eto lang, malinawan lang natin. Dito sa Bicol Yes po. region, in terms of Tropical Cyclone Francisco, wala naman tayong dapat na ipag-alala, Sir Ian. Yes po, sir. Yes po, sir. Wala naman po. Enhanced habagat po ang ating binabantayan sa ngayon. Opo. And itong darating na panibagong bagyo or low pressure, dito wala rin tayong dapat na ipag-alala, Sir Ian. Yes po, sir. Subalit nga po, yung paghila nitong habagat ang asahan nating mga pag-uulan dito sa may western portion ng Bicol. Yun. Nakahinga na ako ng maluwag, sir. And dito, sir, sa mga susunod na araw, ano sir yung inaasahan nyo pa kung merong development or pagbabago in terms dito sa kay cyclone, ay tropical cyclone, ano to? Francisco, Sir Francisco. Ian. Sa ngayon, wala naman po tayong dapat ikabahala or ina-expect na malalakas na hangin or matataas na alon sapagkat wala naman po tayong inisyong gale warning po sa buong Kabikulan. No? So, subalit, asahan pa rin natin na pagdating ng hapon, yun nga po, madalas may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon. So, possible, asahan po natin, magdala po tayo ng mga pananggalas sa ulan, payong or kapote po. Opo. Pero ngayon sir na ano, na papatapos na yung June, may mga bagyo pa tayong mararanasan, Sir Ian. Apo, ayon po sa ating tropical cyclone forecast, ngayong June ay nakaisa na po tayo. Iyon na po ang nahit na po natin si bagyong Francisco, pero possible pa na maging dalawa. Pero yung susunod nga na bagyo ay hindi natin inaasahan na makakapasok ng Philippine Area of Responsibility. So may isa na tayo ngayong June. Pero pagdating po ng July ay expect na po natin na meron po dalawang bagyo or 4 sa buwan ng Hulyo, maging po sa Agosto. And then pagdating ng September, 2 or 3, October, 1 or 2, November, 1 or 2. Opo, iyon. And dyan sir, pagtungtong ng July, ano na to sir? Tag-ulan na to? Wala nang mararanasang init o meron pa rin naman, Sir Ian? Sa ngayon po kasi ay panahon ng El Nino. So pag El Nino po, ang epekto po niyan sa Pilipinas ay kokonti po yung bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Subalit, yun nga po yung genesis or yung origin na pinagmulan ng bagyo kung saan po siya nag-birth or isinilang yung bagyo ay mismong sa central at silangang bahagi ng Dagat Pasipiko. Kapag ito po ay pumasok sa PAR or Philippine Area of Responsibility, ito po ay malalakas na, no? Hindi katulad nung dati, panahon ng La Nina or neutral event, ay dito nabubuo yung bagyo sa loob mismo ng PAR. Pero pag El Nino po ay malayo po yung pinagmulan ng bagyo. So possible na pag napasok man ito sa PAR ay mas malakas na, no? So tinitignan po natin na bagamat mahina po yung mga pag-uulan sa mga panahon ng El Nino, ay malakas po yung bagyo na pumapasok sa atin sa Pilipinas po. So sa ngayon po dito, habagat season po and then El Nino,
dito po sa Kabikulan ay yung inaasahan natin mga pag-uulan ay below normal or mas kulang po sa normal yung mga pag-uulan natin sa ngayon po. Opo. And ito, sir, ito maidagdag ko na lang na katanungan. Ito raw tropical cyclone Francisco. Malaki daw ang maitutulong nito, sir, sa mga magsasaka natin. Sang-ayon kayo dun, sir? Sir Ian? Possible po pag mga rain-fed yung ating commodity ay yung source ng tubig natin, no? Rain-fed lang yung sa mga crops natin, ano. Sa tingin po namin ay hindi pa to talaga yung sadyang malakas na buhos ng mga pag-ulan. Pero sa mga irrigated lands, mas maayos po yung tubig nila sapagkat meron po silang stock. Sa ngayon po ay kung iulan man po itong mga ulan natin galing sa mga thunderstorms, hindi po ito lalagpas ng 1 or 2 oras. So, hindi po ito significant po sa ating mga farmers. Okay po, iyon. So, yun, at least nabigyan tayo ng updates together with Sir Ian. So, ito, Sir Ian, bago tayo magtapos, siguro ano na lang ang panawagan natin, mensahe natin sa publiko, sa mga taga-Kamsur, kaugnay nito, nitong nararanasan nating mga pabago-bagong panahon. Ngayon, may cyclone, may tropical cyclone. Sa sunod, mainit na naman. Ano ang ating iiwan na mensahe sa kanila, sir? Sa mga farmers po natin, wag po tayong mabahala sapagkat June, July, August ay yung normal na mga pag-uulan na ina-expect natin ay nasa normal na level lamang po or near normal. Pero pagdating po ng October, September pa nga lang ay nakikitaan na po natin na September, October, November ay magiging below normal na po yung mga pag-uulan na ina-expect natin sa mga buwang yan. So possible maiba pa po yan sa mga susunod na climate forum po natin. Pero at least may idea po tayo na by June, July, August ay normal pa rin po yung mga pag-uulan natin. Sa mga estudyante po ay mas maganda magdala po tayo ng pananggalan sa ulan, kapote, payong, sapagkat inaasahan po natin yung mga thunderstorms na yan ay nabubuo madalas sa hapon.